Ano ba yung mga nadiskubre mo? Nadiscover ko po na mahigit 700 billion pesos na National Expenditure Program ng DPWH ay may mga proponents pala sa halos lahat ng mga proyekto at naka-record po itong lahat sa DPWH. When you say proponent, may mga legislators who were pushing for these projects, tama? Hindi lang po congressman, senator, nabanggit din po ni Senator Lacson, meron at least 5 cabinet secretaries, pati po nabanggit ko mga pribadong individual na mga kontraktor. 700 billion pesos lahat itong mga proyektong ito. Opo, 401 billion po ay allocable ng mga district congressman. Tapos yung natitirang 320 billion, kasama po doon senator, party list, cabinet secretaries, maaaring mas mauunawaan kung bubuksan sana yung mga files na ito at maging subject ng investigasyon. Kasi pwedeng sabihin, no, di ba natural lang naman para sa mga nasa gobyerno na merong ganyang mga proyekto at mga pondong nakalaan. Sa nadiskubre mo, meron bang anomalya dito? Ang lumalabas po, yung contractor na ina-award ng project, siya din pala yung nag-submit pala ng listahan ng mga proyekto sa DPWH. Ayon sa file na ito. At may example akong nabanggit nung November pa, nung buhay pa si Yumaong Yusek Cabral, ng over 20 billion pesos of projects na may tag pangalang CENTI 20 na hindi naman nakalagay pangalan ng isang individual, pero nagkataon, halos lahat ng mga proyektong ito ay na-award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola na may distrito project din sa akin. Sa Batangas. Sinasabi ko po, opo, pinakamalaking proponent ng mga proyekto sa DPWH ngayon. So ibang klase. Dati, pag may lugar na nangangailangan ng tulay o kalsada, galing sa tao. And then sasabihin nila sa LGU, sa executive branch, and then saka palang hihingin yung pera from Congress. You're saying ngayon, ang sistema, contractor na mismo nagsasubmit ng proyekto na gagawin para sa bayan. Parang ganun. Ito po ay ibinunyag naman na din sa mga Senate Blue Ribbon Committee hearings na pag lumabas pa lang sa NEP, may advance na. Pero ang dinadagdag ko lang po ay may pruweba sa DPWH at kung bubuksan lang po ito, mas marami na pong mga malalaking isda, as they call it, ang mahuhuli. Si Congressman Leviste, anak ni Senator Loren Legarda, at ng negosyante at dati ring politiko na si Antonio Tony Leviste. Bago na halal na congressman ng 1st District ng Batangas nito lang nakaraang eleksyon sa Mayo, si Leviste kilala ring negosyante sa renewable energy katulad ng solar energy. Noong Agosto, isang district engineer ng DPWH ang inaresto dahil sa di umano tangka nitong panunuhol kay Leviste ng 3 million pesos para pigilan ang investigasyon ng mga di umano anomalya sa flood control projects sa distrito ni Leviste. Noong September 4, nakipagkita raw si Leviste kay Undersecretary Cabral para humingi ng district-level budget data at masilip ang di umano DPWH insertion records. Gagamitin daw ni Leviste ang mga impormasyong ito bilang ebidensya at reference sa trabaho niya sa Kongreso para matrace kung sino ang proponents o nagpasok ng mga DPWH projects sa budget, ma-validate ang district-level allocations at magsulong din ng investigasyon. Anong nabuong scheme na nakita mo? Yung allocable, bahala si congressman. Yung outside allocable, hindi po base naman sa pangangailangan kung hindi sa kung ano yung pagkakitaan. Yung nakita ko sa asphalt overlay project sa aking distrito, mga 2 times overpriced. Yung streetlights naman po, 4 times overpriced. So kung ano yung mga hindi pinakakailangan pero kikita yung contractor at yung congressman or whoever, yun ang pinaprioritize nila? Opo. Pero may ilang pagdududa sa mga hawak ngayon ni Leviste na dokumento. Yung mga kumu-question sa authenticity ng mga dokumento na nakuha mo kay Yusek Cabral, na-verify mo ba yon? Unang-una po, yung argument na inauthentic is disproven by their own allegation na unauthorized kung nakuha yung file. Kasi kung sinasabi nila yun, ibig sabihin talagang nanggaling sa kanila. Yung ipinapakita kong file, may copy din ng file na ito na nagmula din sa DPWH at mismong nasa PCIJ ang mga files na ito na in-upload nung November pa. Yun po ay patunay na dumaan na rin po sa fact-checking ng ibang mga outlets ang file na ito. Can we talk about Yusek Cabral? Kasi nung lumabas tong listahan mo,
may mga staff yata siya na nagsabi na you forcibly took those documents from her. As a result, nagka-paper cut daw siya. Ito. Wala po akong inagaw na dokumento kay Yusek Cabral. I vehemently deny yung mga allegations, and I'm thankful actually to GMA News for releasing the CCTV footage ng DPWH kung saan makikita naman natin na maayos kaming naglalakad ni Yusek Cabral. Hawak ko yung dokumento, pinag-uusapan namin sa hallway ng DPWH. Yun bang day na yun na nasa CCTV, September Opo, 4? yun po yung alleged That's time the nila. time that you got the documents from her? Opo. When I was there po, Sec Vince and Yusek Cabral spoke on the phone, on speakerphone, at sinabi po ni Sec Vince na pwede niyang ibigay lahat ng mga meron siya sa akin in the interest of transparency. At sinabi ko din po kay Sec Vince, maganda kung isa sa publiko din ito. Kaya po ako naaawa din kay Sec Vince kasi naniniwala po ako na personally gusto niya reforma sa DPWH. Pero marami pong mga taong kumausap sa akin at I would imagine kay Sec Vince din na wag isa publiko ang mga files na ito. The fact na hindi natin pinapaalam makes me suspect nga na if you dig deeper into all of these district projects, may marami tayong mga makikitang mga anomalya. Ayon sa inilabas na ulat ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism, ibinunyag ang tinatawag na allocables o yung mga pondong inilalagay sa national budget na kontrolado ng ilang mambabatas at ginagamit upang magpasok di umano ng mga proyekto sa DPWH. Malinaw na patronage politics. Nung nagpahayag ako 2 Sundays ago, na meron ako ito at ilalabas ko kung may pahintulot ni Sec Vince, I think 5 days later lang siya sumagot na hindi naman niya pinahintulutan na mabigay ito sa akin. Siguro kaya matagal na sumagot ang DPWH nowadays is because kailangan pa nilang pag-aralan paano sagutin, bakit hindi inilalabas ang listahang ito. Sa mga naging pahayag ni Leviste, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi pa niya personal na nakikita o na-authenticate ang sinasabing Cabral files o mga dokumento na hawak ni Leviste. Kaya hindi pa niya mapapatunayan kung totoo o hindi ang mga ito. Legislative district breakdown? Absolutely. Pero yung pagnakaw niya ng plans computer, walang imprimatur yan. Yung ipagagawa siya ng papel kay Cabral, walang imprimatur. Basta, walang imprimatur. Kahit naman sino sa listahan, ayaw nilang lobas ng listahan. Kasi kung okay sa kanilang lobas, dapat kusa nilang inilabas ang mga projects nila. Hindi lang po yung mga lagpas 10 billion, pati yung mga 1 billion, ayaw din nilang lobas yung listahan. Ganon? Opo. Kaya po, napakahirap po ito para sa akin at sa aking pamilya kasi halos lahat po ng mga kaibigan po ng aking ina, ayaw nilang ilabas ko ang listahan ito. Are you okay to go on? Mhm. What has this gotten you into? Nasa level na ba ng death threats to? Well, marami lang pong nagpa-pressure through my mom kasi hindi naman nila ako direktang tinatawagan para hindi ko papangalanan sila na huwag ilabas at kung ano-ano na lang ang sinasabing mangyayari sa akin kung ilalabas ang listahan ito. At lalo nga pong nalulungkot ako na wala naman po akong personal na interest sa paglabas nito. At in fact, malaki na nga po ang sakripisyo ko at pati mga ibang nagsasalita sa inyong show tungkol sa pagbunyag ng mga practice na ito. Isa pa sa mga ibinulgar ni Leviste na meron palang Christmas bonus ang mga congressmen bago nag-recess ang Kongreso mula 1.5 to 2 million pesos. Sa kabuuan, kung lahat ng mahigit 300 na mga congressmen pati na party list representatives ay nakakuha nito, hindi bababa ng 600 million pesos lahat. Bagay na sinuportahan ni Congressman Chanco. So hindi po bago to. So yan po ay 3 beses. Sa undas na yon, sa break na yon, bibigyan ka ng MOOE para sa iyong district. Ang pangalawang bigay niyan is Christmas break. Yung pangatlong bigay niyan is bago mag-Easter, bago mag-Holy Week. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Kung meron daw maaaring madiskubre pa sa Cabral files, ito'y kung gaano kalaki ang pondo ng gobyerno na para bang pinaghahati-hatian lang ng mga opisyal.
Mapapatanong ka rin daw kung paano at kung tama ba ang pagkakagastos sa napakalaking pondo na para bang sa gobyerno pala bumabaha ang pera na isang napakalaking kabalintunaan sa isang bansang marami ang naghihikahos. Nalulula ako sa mga amounts, ha? Kulang pa yung milyones. Kailangan merong minimum na 1 billion per district. Ako po ay may first-hand experience, inalok ako ng karagdagang pondo para sa aking distrito ng isa sa mga kababayan ko. Saan nang galing itong mga pondong to? Ang hirap-hirap ng Pilipinas. Ang daming nagugutom, ang daming may sakit, hindi makabayad sa ospital for a few thousand pesos. Ang national budget natin ay 6.7 trillion na. Yes. Ang government revenues natin ay 5 trillion. Ibig sabihin ng ating deficit ay 1.7 trillion galing sa utang. Yung napansin ko po, ma'am, ayaw ng mga gumagawa ng budget na ibaba ang spending ng gobyerno. Sinasagad talaga ang maximum na tinatawagang fiscal space para itodo po ang government spending. Kaya nung tinanggal ang 255 billion pesos of flood control projects, imbes na bawasan na lang natin ang ating inuutang, nilipat naman po sa ibang klaseng mga forms of pork barrel. Sa laki ng nilulustay o ninanakaw na pondo, hindi talaga mahirap na ang Pilipinas. Opo. Ayon din kay Congressman Leviste, ang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng mga kongresista sa 2026 budget biglang pinalobo mula 10 billion pesos hanggang 27.7 billion pesos. Ang MOOE, pondo para sa pagpapatakbo ng opisina ng mga mambabatas. Nakukuha nila ang mga ito na hindi nila kailangang agad i-liquidate o patunayang legal ang paggastos sa pamagitan ng mga resibo bilang patunay. So the whole MOE, ma'am, is Yeah. 18.58 billion for 2026. That there's this 1858 divided by 318 congressmen is around 58 million pesos per congressman. For 1 year yun, 58 Opo. million per ang congressman per year. Bawat congressman po may entitlement na 1 million pesos MOOE per month, more or less. Yes. Tapos, noong Oktubre, may 1.5 million pesos that was given after the vote on the budget. Tapos may 2 million pesos sa December. Ang lumalabas po, mga 20 million pesos ang nakukuha ng isang congressman. Kasama po ang kanyang sweldo taon-taon. Pero walang breakdown. Ako po ay humingi sa House Committee on Accounts ng breakdown ng MOOE use na ito at may mga tumawag na huwag ko nang tanungin. Kung magkano yung nagagastos nila buwan-buwan Opo. out of the taxpayers' money. Na hindi pinapaliwanagan tulad ng budget ng ibang mga ahensya at malaking porsyento nga din ay walang resibo. Ang sarap ng buhay ng mga congressmen, ha? Tsaka mga senator, ha? May AIX, TUPAD, MAIP, Oo, meron pa silang- EAFF, Yeah. LGSF, Farm to Market Road, DepEd Classroom, lahat-lahat ng klaseng mga All of this ayuda na incentives po. pang-patronage. Hindi ini-encourage na magkaroon ng diskurso sa Kongreso. Pinapatahimik na lang yung mga maiingay sa pag-alok ng mga insentibo. Kaya ako po dinesisyon na hayaan ng iba na magsalita tungkol sa Cabral Files. Yung importante sa akin, ma'am, ay malaman ng publiko ang katotohanan kasi ayoko na pinalalabas na successful na tayo sa ating anti-corruption investigation dahil may iilang mga contractor na nahuli. Kasi 100 times more pa ang mga hindi pa nahuli. Tinatawag ngayon na Cabral Files, pwede ngang maging susi para lalong mabuksan ang matagal nang pinaghihinalaang mga anomalya o kurakot sa gobyerno. Pero ang mga dokumento, walang saysay kung mananatili lang sa kamay ng iilan at kung sila ba'y mapagkakatiwalaan at hindi lang ang mga ito ginagamit para sa sariling interes. Ang kailangan ngayon ng bayan, linaw, pagbubukas, pananagutan, transparency, accountability. Dahil ang paggastos sa pera ng bayan, hindi pwedeng maging lihim at ang katotohanan at katarungan hindi dapat nadadala sa bangin. Pag-usapan natin, ano bang tingin natin sa lagay ng korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. at paano ito makukumpara
sa perception ng ating taong bayan sa korupsyon sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ni Noynoy Aquino. Now, alam niyo po, lumabas na ang Pulse Asia Survey. 94%, halos lahat ng Pilipino ay naniniwala na matindi ang problema ng korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. 94%. Hindi po ibig sabihin na yung 6% hindi naniniwala. Dahil meron the 1% na talaga nagsasabi na talagang sobra na ang ating problema. Doon sa 94%, 71% talagang sinabi nilang napakalantaran at 24% at sinabi medyo talagang lantaran. 1% lang ang nagsasabi na hindi widespread ang korupsyon at 5% are undecided. Yung 1% na yan, kasama na dyan si Marcos Jr., yung pamilya niya at yung mga crony niya. Pero wag po kayo magkakamali, 94% ng lahat ng Pilipino ay sinasabi na talamak ang korupsyon, 71% super talamak ang korupsyon. Now, ano ba ho ang ibig sabihin nito? Well, ibig sabihin po, walang kaduda-duda na halos lahat ng Pilipino ay kumbinsado na talagang matindi na ang problema sa korupsyon ni Marcos Jr. At, pero ito may pag-aasa naman po tayo. Tinanong ang taong bayan, talaga bang kabahagi ng politika ang korupsyon? Abay hati. 41% ang nagsasabi na kabahagi nga yan at 43% ay sinasabing hindi naman dapat kabahagi yan ng normal na politika at ang 17% ay hindi sila desidido either way. Ano po ibig sabihin yan? Well, talaga pong wala ng Pilipino na naniniwala na malinis pa ang pangangalakad ng gobyerno sa ilalim ni Bangag. In fact, 1% na lang ang naniniwala na hindi problema ang korupsyon. At kasama na nga po dyan si Marcos, yung kanyang 3 anak, at si Lisa Araneta, at yung kanilang mga cronies na nakikinabang sa administrasyon ni Marcos Jr. Now, ikumpira natin ito doon sa perception ng taong bayan. Unfortunately, ang Pulse Asia po ay hindi po sila nagpa-survey doon sa corruption perception ng mga panahon ni Noynoy Aquino at ni Tatay Digong. Pero ang SWS ay merong ganyang survey. Ano ba ho ang nakita ng SWS? Ang SWS hindi po malayo sa findings ng Pulse Asia. Pinakamatindi pa rin ang perception ng tao sa korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr. At ang kanilang finding ay 84% at talagang overwhelming majority pa rin, bagamat mas mataas ang percentage na nagsasabi na talamak ang korupsyon sa Pulse Asia, 84% pa rin na nagsabi na talagang talamak ang problema ng korupsyon. Pero dito sa SWS, meron tayong basihan kung paano natin makukumpara ang mga administrasyon ni Noynoy at saka ang administrasyon ni Tatay Digong. Ayon sa SWS na nagsasabi na 84% ng Pilipinas nagsasabing talamak ang korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr., sa panahon ni Noynoy Aquino, 43 to 56%. More or less, naniniwala ang taong bayan na matindi na ang problema sa korupsyon kay Marcos at siyempre, ang dahilan naman po dyan, unang-una, flood control. Yang linalabon ang pera ng bayan sa flood control. Pangalawa, revelasyon na pati si Presidente ang pasimuno ng korupsyon na yon dahil siya naman ang nagpo-propose ng pangtao ng budget at talaga naman pong siya nag-approve ng budget at siya rin ang nagtalaga doon sa speaker na naging pasimuno ng lahat ng kakuraputan sa ating pangtao ng budget. Alam niyo po, napakatindi na po niya, 94% wala nang naniniwala na malinis ang administrasyon. Kasabay ito ng pagbagsak ng kanyang approval rating na -3 sa SWS, -15 sa Pulse Asia, at -27 sa Publicus. Kung talagang i-relate yung datos, talagang yung perception na corrupt itong administrasyon nito, ang dahilan kung bakit bagsak din ang approval rating ng ating administrasyon ng Bangag Jr. At dahil ito ay -3, -15 at -27, yan ay nagpapakita na wala na talagang karapatan na mamuno itong Marcos Jr. So ngayon po, ano po ang ating mensahe? Well, yan ba ho ang ating ipararating na mensahe sa ating mga kabataan ngayon na ang new normal ay corrupt dahil 94% ay lahat ng Pilipino ay naniniwala na talamak ang korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. Sana hindi naman po. Ang tanging pamamaraan para matigil ang korupsyon, kinakailangan po tanggalin ang kanser sa ating lipunan at yung kanser pong yan, ang pangalan ay Marcos Jr. Wala na pong alternatibo dyan. Hindi na po tayo
makakaasa sa mga institusyon para tanggalin na itong korupsyon nito kasi naging kabahagi na ng administrasyon ng Marcos Jr. ang korupsyon. At ako hindi naman nagtataka rito dahil may kinalaman siya ng genetics. Dahil alam naman natin ng kanyang ama na sa Guinness Book of World Records din na pinakakurap, hindi lang isa sa kundi pinakakurap na administrasyon sa buong daigdig na talaga nagpasasa sa kaban ng bayan para maging isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo, courtesy of Filipino taxpayers. Ang ating mensahe ay talaga matitigil lang po yung sistema ng korupsyon na yan kung tayo magsisimula muli. Let us start with a clean slate. Tanggalin natin ang korap, tanggalin natin ang pinagsibulan at pinagtapusan ng korupsyon. Yan po ang administrasyon ni Marcos Jr. Wala na pong katuda-tuda ha, lahat tayo naniniwala na korap. Anong gagawin natin? Tayo ba'y mag-aantay na lang hanggang mahulog ang mangga, hanggang mawala ang problema, ang cancer sa ating lipunan? O tayo ba, kapag gaya na pag tayo na mayroong cancer, ay pupunta sa doktor at patatanggal ang cancer bago pa ito kumalat. Hindi ko po alam kung po pwede pang kumalat ng mas matindi pa itong issue ng korupsyon sa ating bayan. Pero sa tingin ko po, walang katapusan po yan. Hanggang hindi natin matapos ang administrasyon ni Marcos Jr., talagang hindi po titigil ang problema ng korupsyon. So mga kaibigan, nasa sa inyo ang bola. Alam na natin na halos lahat tayo naniniwala super corrupt itong administrasyon na ito. Ang tanong, anong gagawin ninyo? Talaga bang sabi magpapatay-patay na naman at talagang hahayaan ang korupsyon ay maging dahilan kung bakit lantaran ng kahirapan sa Pilipinas? Sa totoo lang po 6 na trilyon na ang budget natin. Wala nang dahilan para ang Pilipino, kahit sinong Pilipino ay maghirap. Kung yung 6 na trilyon na yan ay ginagamit para sa pagtaas ng antas sa kabuhayan, pagbigay ng pagkain sa nagugutom, tahanan sa mga walang tahanan, damit sa walang damit, kinakailangan po talaga mababawasan ang hanay na bihirap. Pero habang halos lahat po tayo ngayon ay kumpinsado na talagang korap ang Marcos administration, patuloy po tumataas ang hanay ng mga nagugutom. Meron po tayong tinatawag doon sa statistics na direct correlation, yung level ng korupsyon at paghihirap. Magandang hapon na Congressman Paulo Duterte. Kumusta po si Tatay Digong? Okay naman siya, kumakain. Medyo tumaba nga, medyo yun lang nga, yung sa legs niya kasi walang exercise, medyo lumiit talaga. Pero healthy siya. Inaalagaan naman siya ng mga doktor dyan sa loob. May pag-asa ba tayo kung na makabalik si Tatay sa ating sarili? Muna itong ginaampo, no? Sa Ginoo. Hinaot. Makabalik pa siya sa Pilipinas. Pero according to him, dari lang siya daw siya, mientras si Pangag pang presidente. May mensahe ba siya kung sa mga kababayan ng Pilipino at sa mga militar? Ang message niya, wala pa nung nandyan na siya na sundin ang konstitusyon ng Pilipinas. Sa mga kababayan naman natin at military, yun sabi niya na kung sa tingin nyo na nasa delikado na ang Pilipino, protect the Filipino and the Philippines. Salamat po. At may iba po tayo kung sa issue ngayon sa Pilipinas, mayroon pong isa sa mga AFP na si Colonel Munggaw nag-withdraw ng suporta sa Commander-in-Chief at pinagal po siya ngayon. Yan, hindi ko yan alam anong proseso na sa AFP niyan. Pero if he is withdrawing his support personally sa presidente ng Pilipinas, it is his right, di ba? Pero when it comes to sa trabaho niya as a military man, hindi ko alam kung anong hakbang ng AFP niya. Pero lahat naman siguro ng tao, gaya nito na. Human rights. Right din yan ng tao kung ayaw niya na yung presidente niya. Sabay ka na hagbangat ng presidente. About kay General Popes, kung pinasuhan ka ngayon ng subito. No. Sabi ko nga pag sinabi nyo, may sinabi kayong masama sa presidente at nasakya niya ni sino tong bunganga ng presidente, huwag niyo nabanggit pangalan, ayaw ko rin siya makilala. Pag nabanggit ganyan, tapos darating doon sa tenga ni Larry Mulya, diretso ka ng inciting to sedition. Bayad na yan lahat. Galing yan lahat sa intelligence fund ng Pilipino. Magganyan ba yan yung tela ng Pangulo kung hindi yan siya malaki allowance niyan? Alaman natin yan. Galing din kami dyan, madam.
Kung sa international, kung sa issue ngayon sa Amerika at sa Venezuela, si Maduro ay nasa US na ngayon at ang sabi ng mga kababayan natin Pilipino na sana ang susunod ay Definitely hindi gagawin ng US yan because Bangag is a puppet of the CIA. Alam naman ninyo lahat yan. Linapas na yan ang lahat ng inano lang nila. Kinokontrol lang nila yung Facebook. Kasi yung Facebook is also under the eye of the Central Intelligence Agency of the US. So, kaya isuppress talaga nila yung mga balita na ganyan. Alam natin yan. Alam nyo man yan, mga Pilipino. Hindi mo kayo bubo. Hindi kagaya ng nakaupo dyan, walang pinag-aralan. Kung sa alam namin na matagal na po kayo sa politika mula bata pa at hanggang ngayon at kayo po ay hindi lang pang Davao City. Alam namin na kayo po ay pang buong Pilipinas. At ngayon pinagkatiwalaan po ang mga Duterte sa mga Pilipino sa leadership. At ang tanong namin kung after sa term po ninyo as congressman, maasahan ba namin na tatakbo ka sa national? Maging ako, bodyguard ni Alvin dito sa Hague. I leave it to the Davaoenos, no? My political career started in Davao City and I give it to the Davaoenos. Kung anong desisyon nila, doon ako. Anong desisyon ng pamilya ko, ng mga anak ko, doon ako. Pero ako personally, mas nindot siguro, mamasol na lang tayo sa aman. Fisherman, occupation, fisherman. Nga musukol og bangag. Halos ngayon kung sa mga na-interview namin sa mga sa survey sa mga Pilipino lang personally, gusto nila Duterte. Okay lang sa yun, Gov. Si Kitty na lang, pati si Inday. Pwede na, qualified na si Kitty na lang. Labad sa ulo na. So, pero sige lang, Ginoo ra may naibalo sa ato ang padulngan aning kinabuhi. So, ulat lang ta, no? Kung asa ta dalhon sa Ginoo. Nandun na naman tayo, balik na naman tayo dun sa budol. Hindi pa nga sila tapos dun sa kampanya nilang mahiya kayo. Na yung vetoed items mula sa NEP, National Expenditure Program. Di ba ang NEP galing sa Malacanang? So parang vinito niya sarili niya? Parang ganun yung labas? Yun nga, MJ, kami natatawa Labo naman. Sinasabi po, ma'am, ng administrasyon na pinakamalinis daw itong 2026 General Appropriations Act. Sa inyo pong matagal ng panahon sa pag-aanalisa po sa pambansang budget, kayo po ba isang ayon doon, ma'am? Malinis daw, 2026 budget? Wala pong pork barrel? Well, actually, 2 araw, I think 2 days ago, pinost na sa DBM website yung kopya ng GAA at saka yung veto message. Siguro nung sinabi nila nung signing na malinis ang budget dahil wala pang nakakakita sa atin at nabubusisi ito, sana nga malinis, no? Pero sa pagkakita namin, may mga bagay na nawala, may mga bagay na tumaas o bumalon, at may mga bagay na sadyang kinukubli sa taong bayan. So, sa aking pananaw, ngayong nabasa ko na yung veto message at tinitingnan isa-isa namin ang pahina ng GAA, hindi mo mahuhusgahang malinis. Malinis dahil yun ang gusto nilang palabasin, na nag-react sila sa taong bayan, sa kagustuhang ng taong bayan na ang taxes natin ay magamit ng maayos. Malinis dahil binuksan nila ito, yung proseso, no? Pero makikita natin dun sa BICAM, merong inalis at binalik at lumaki pa. At ang medyo nakakagimbal, merong vinito ang presidente na nasa NEP niya. So, siguro matatapos namin ang pag-aaral namin ng Lunes para maintindihan talaga namin ano yung inalis, ano yung inalis kunyari pero biglang lumaki,
ano talaga ang under the discretion of the President. Kasi oo, dun sa sinasabi nilang 10 line items, 7 dun ang binito niya. Pero napakahalagang tingnan natin, yung 7 na yun maliliit. No? Yung tatlong naiwan, medyo kalakihan yon, pero ang nakakagimbal ang patuloy na pag-cancel sa foreign assisted projects, yung ating pondo, no? Nakakagimbal rin yung utang natin dun sa dalawa ng binito na under ng DTI, ay utang natin na hindi nababayaran. Doon din sa GAA, tinitingnan namin nasaan yung provision ng automatic debt payment. Kasi yung automatic debt payment, hindi na yan pinagdedebatahan sa Senado at sa Kongreso, nilalagay yon kadalasan sa huling pahina ng GAA. No? So dun sa repaso namin, kanina na-discover namin wala yung chapter na yon. So, tinitingnan namin kung ano nangyari at tinitingnan namin kung yun ay pagkakamali lang ba sa paglilimbag o talaga may mali. So, hindi ko masasabing malinis sa mga nakikita namin. Opo, ma'am, nabanggit niyo po na yung vetoed items mula sa NEP, National Expenditure Program. Di ba ang NEP galing sa Malacanang? So parang vinito niya sarili niya? Parang ganun yung labas? Yun nga, MJ, kami natatawa Labo naman. Kasi sabi ng staff ko, ma'am, galing ito sa budget niya, proposal. Sabi ko, sigurado kayo, tingnan nyo. Kaya ang ginawa namin ngayon, sana titingnan lang namin GAA. So dahil may nakita kaming ganon, sabi ko, bumalik kayo sa NEP at i-compare nyo. Kasi may nakita silang 2 items na nasa NEP at binito ng Presidente. So patuloy yung aming pagko-compare at pagsasaliksik, katulad nga ng sabi ko, sa Lunes meron kaming ilalabas na report on that. Tsaka ma'am, unprogrammed appropriations po yung vinito. Eh di ba walang laman ang unprogrammed appropriations? Tama ka, MJ, no? Tama ka, MJ. Yung parating sinasabi, hindi, unprogram naman yan. Wala yung effect sa fiscal. Kasi sinabi nung signing, no? Fiscal space, fiscal discipline, yun yung mga buzzwords na binitawan ng leader. Again, sa kanila rin naman nanggaling na ang unprogrammed appropriations, walang pondo. At pag nagkaroon ng pondo, doon lamang gagalaw yung mga items na naandon. Ang unprogrammed appropriations, ang presidente ang nag-approve. Discretionary niya yan, no? So nakita natin noong 2025, naglikom ng pera, linagyan ng pondo ang unprogrammed at linabas. 'Di ba? Yan ngayon ang ilan sa mga flood control projects na napondohan. So tama ka dun sa sinabi mo na bakit mo ibinito yung 7 sa 10 line items under the unprogrammed appropriations? Wala naman pondo yon, di ba? So ibig sabihin, para lang siguro may mabito, ilagay nyo yan, ibibito ko yan. Ang konsepto, isinatabi na ang program fund ay wala pang pondo at pag nagkaroon ng excess revenue, tsaka po pondohan. Ang budget natin is 6.8 trillion, ang revenue is 5.5 trillion. So talagang may kakulangan. Saan mo kukunin yon? Yun yung umuugong ngayon na uutangin. No? At napakahirap niyan kasi palaki ng palaki ang utang ng bansa. Tsaka, di ba ma'am, ang unprogrammed appropriations, halimbawa may sobra, granting may sobra. Hindi ba, hindi po yan mailalabas ma'am, di ba? Hanggat walang approval ng Presidente? That's right. Kaya discretionary yan eh. Kaya yung sinasabi nila sa 2025 na foreign na flood control projects na wala akong alam. Paano ka walang alam? Discretionary. Paano lumabas yung pondo? Walang say ang Speaker, ang Senate President sa paglabas ng pondo. Yung budget implementation, budget execution is entirely an executive branch function. Naku. Sa inyo pong analyzation, bagamat hindi pa po kayo tapos sa buong pag-aanalisa
sa pambansang budget. Kung isasalarawan po natin, ma'am, in layman's term, ito pong 2026 line item vetoes, so budol veto ito, ma'am, masasabi natin kasi diba? Oo. Nandun na naman tayo, balik na naman tayo dun sa budol. Hindi pa nga sila tapos dun sa kampanya nilang mahiya kayo. Mahiya naman kayo. Eh, ngayon, talagang, at sinabi pang malinis, di ba? Parang ibalik mo sa kanila, mahiya naman kayo para mo nyo sabihin na malinis. Just because you made the process transparent, and you involve certain NGOs in the process that makes transparent, just because you remove for flood control projects that makes transparent. Mind you, yung pagkakaalis at paglilimita ng infrastructure fund, infrastructure project, may impact yun sa Build Better More. At ang DPWH at saka yung ilang programa ng DOTR, yan ang nagpro-provide ng multiplier effect para mag-expand ang economy kasi infra nga. So, ang nangyayari dyan, parang yung vertical infra projects, na-set aside yung hard. Yung sinasabi na hard pork at saka napunta sa soft pork. Kasi oo, naalis ang ayuda pero grabe ang taas ng AIX at grabe rin ang taas ng MAIP.